Naku po, talagang napakatayog ang lipad ng isang undersecretary diyan po sa Malacanang. Dahil sa ngayon ay tila pinapangaralan niya naman ang isang senador, incumbent senator. At hindi lang po basta senador, siya po ay kapatid ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Dahil sa sinasabi po ni PCO Undersecretary Claire Castro na dapat kasi opinion mo na ganyan kasi kung sino-sino mga pinagkakausap mo o yung mga Duterte supporters, ito'y kaugnay ng findings ng Senate Committee on Foreign Relations na kung saan ay pinamumunuan ni Senator Amy Marcos. At ang sabi po ni Senator Marcos ay napakaraming mga paglabag o ang ginawa ng gobyerno dito po sa pag-aresto at mabilis na pagpapatapon sa ICC sa The Hague, Netherlands, ito pong sa dating Pangulong Duterte. At ayon po sa initial na findings, ay hindi nga po nasunod yung due process ng dating Pangulo at napakarami ho, no? At sa naunang vlog ho natin ay inisa-isa po natin yung mga naging findings po ng komite ni Senator Amy Marcos. Pero ito ho, agad na may tugon. Ito pong si PCO Undersecretary Claire Castro. At talagang napakatayog ho nito, no? Dahil sa nung una, di ba, ay tila inuutusan niya, ito pong si BP Sara Duterte na, uy, umuwi ka na, BP, at magtrabaho ka na rito. Samantalang yung travel authority ni BP Sara ay hanggang April 30. Pero meron ho siyang agad na pahayag na dapat umuwi na raw po ang Vice Presidente at dapat na magtrabaho at sagutin yung mga issue ng confidential funds. Ngayon naman ay ang lumalabas at tila pinapangaralan, sinesermonan ni Yusek Claire Castro ay ito pong presidential sister. Aba, grabe ho Talagang napakatayog ng lipad ni Yusek Castro, mga kababayan. At talagang hindi niya kaya alam na bagaman sabihin natin ngayon may hidwaan yung magkapatid, hindi niya ba alam ni Yusek Castro, blood is thicker than water. Sino ka ba dyan? Dyan sa Malacanang, Yusek. Pero pakinggan ho natin mga kababayan para po sa kapakanan ng ating mga taga-subaybay kung gaano kaangas ito pong si PCO Undersecretary Claire Castro nang itanong at hingan siya po ng reaksyon ng Malacanang reporter kaugnay ng preliminary findings ng kanyang komite na kung saan ay sinasabi na napakaraming mga nalabag na dito po sa karapatan ng dating Pangulo yung ginawang pag-aresto ng Marcos Jr. Administration. Ito, panoorin po ninyo ito ang portion at yung kanyang sagot, mga kababayan. Ito, panoorin nyo. Doon sa kanyang preliminary findings, ngayon niya lang nilabas na sabi niya, it was found out that the Philippines had no legal obligations to arrest and turn over the former president to the ICC. And meron daw pong mga glaring violations, though hindi niya minention, dun sa rights ni President Duterte, former President Duterte. Ganyan po ang kanya magiging opinion kung ang kanyang mga nakausap ay ang mga Duterte supporters. Pero kung titignan po natin ang ibang mga experts, katulad po nila Justice Carpio, Justice Carpio, Attorney Butuyan, at yung ibang mga nagsasabi patungkol sa batas natin na RA 9851, maiiba po ang kanyang tingin sa nasabing issue. And sana po tignan niya rin po kung ano ba sinasabi natin. Wala tayong legal obligation, pero meron po tayong batas na sinasabi sa RA 9851. Ito may sinasabing prerogative na makipagtulungan sa Interpol, but still, meron tayong commitment. Ayun. Okay, so kinokontra ho ni Yusek Claire Castro itong preliminary findings ng Senado o yung Senate Committee on Foreign Relations at ang binabanggit niya kasi kung kanino ka nakikinig parang ganun pinapangaralan niya. Sabi po ni Yusek Claire Castro kay Senator Amy, kasi nakikinig ka dyan sa mga taga-suporta ni Duterte.
Ang sabi ho ni Yusek Castro, dapat makinig ka sa iba pang opinyon. O, ito, tulad ho ng mga itinuturing niya ho na eksperto sa batas. O, ito pong si dating Supreme Court Justice Antonio Carpio at yung ICC accredited lawyer na si Joel Butuyan. So, yun po, at ang sinasabi na kung napakinggan mo raw ho, Senator Amy Marcos, itong mga opinion na mga itinuturing na legal experts, itong sina Justice Carpio at lawyer Butuyan, baka magbago raw po ang inyong pananaw. O, yun ho. Bagamat kasi marami ho no, na mga ilan na rin mga legal experts ang nagsabi na kung saan legal daw no yung pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte. Pero base po kasi sa ang sinasabi nila ay ang Republic Act number 9851 na kung saan ay nandito ho sa batas ho yan ay dinidefine ang yung pagkaparusa sa crimes against international humanitarian law. Yun ho, at iba pang krimen against humanity. Yun ho. Pero dito ho mga kababayan, talaga naman lumabas doon sa pagdinig ng Senado na nagkabuhol-buhol, di po ba, yung mga opisyal ng gobyerno sa pagdepensa dito po sa kanilang ginawa. At alam niyo ho, nakakagulat to sa nasabing dito po sa nasabing pagdinig ng komite. Biri mo mga kaharap doon na PNP Chief, General, si Defense Secretary Gibo Chodoro, Bartat Nacher ho yan. Si Justice Secretary Boying Rimulya na isang abogado at DILG Secretary John Vic Rimulya. Nandun din, General, si General at Secretary Anyo. Pero lahat sila pinataob ni Senator Amy Marcos yun ha. Pero mga kababayan ay binabanggit nga po ni Senator Amy na talagang nagsimula yung inilahad po no ni Senator Amy yung kung paano napunta at biglang nagbago po yung pananaw o desisyon, paninindigan ng Marcos Jr. administration na nung una ang sinasabi ay hindi kami makipagtulangan. Pero nung umasim po yung hidwaan sa pagitan po ng mga Duterte at pamilya Marcos, o partikular kay Marcos Jr., ay doon na po talagang nag-shift, nagbago na po. Na dati hindi makipagtulungan, nakipagtulungan dahil sa lumilitaw na talagang planado at talagang pinag-usapang mabuti ito, yung pag-aresto. At sinubaybayan na rin nga raw po itong si dating Pangulong Duterte sa kanyang mga galaw. Alam niyo may nakausap ho ako na ito retiradong opisyal ng Philippine Air Force sa pagbiyahe kasi dito talagang hindi ka makakapaniwala na hindi hindi ito planado. Bakit to? Kasi meron ng eroplano nung umaga ay inaresto ito pong si dating Pangulong Duterte, di ba? Diyan po sa NAIA. Tapos dinala po sa Villamor Air Base. Tapos kinagabihan ay ando na may nakahanda na eroplano na magdadala sa kanya sa The Hague, Netherlands. Alam niyo, may nakausap ako na isang dating opisyal ng Philippine Air Force. Yung ganyang private plane, hindi ho pwede basta-basta babiyahe yan. Na halimbawa, ngayon, andyan na yung eroplano, lilipad ka agad, hindi po pwede. Kinakailangan magpaalam pa ho yan sa mga dadaanan, di ba? Sa airspace, halimbawa, may papasukan kang ibang bansa, ititimbre ho yan at hindi pa pwede mga ilang oras lang yan. Maring 1 o 2 araw, talagang ganun ho. So, ibig sabihin, planado na ho ito. Noon nakatimbre na sa ibang mga bansa na yung ruta, yung dadaanan ng eroplano. Ibig sabihin, hindi ka panipaniwala yung binabanggit na napadala sa amin ng 3:00 ng madaling araw yung arrest warrant, tapos inabangan sa airport sa NAIA si Duterte galing Hong Kong, inaresto, tapos dinala sa Villamor, kinagabihan, pinalipad. So, hindi po pwedeng gawin yan sa loob ng 1 araw. Alam nyo, simpleng-simple lang, halimbawa, pupunta ka ng probinsya, mag-aarkila ka ng jeepney, hindi pa pwedeng oras lang,
Kasi kukuha pa yun ng, ng special permit sa LTFRB para babiyahe dahil mawala siya sa ruta niya. Dito naman po sa eroplano ay siyempre lahat may mga dadaanang bansa yan eh. So, kinakailangan may permiso at nakatimbre. So, yun lang po. So, maliwanag po na hindi nabigla, kundi so mukhang tama yung findings, may basihan yung findings ng Senado, ng Senate panel na kung saan talagang planado na po ito at nagsimula ito talagang nang umasim po yung relasyon ng pamilya Duterte at ito pong si Pangulong Marcos Jr. So, yun po. At talagang aabangan ho natin. Pero bagamat may binabanggit po, ito pong si Senator Amy Marcos na bagamat sa ngayon ay nagkahiwalay na po sila ng landas, ay mananatili pa rin daw po siya na manang o ate ng Pangulo. Bagamat sa ngayon talagang inamin po ni Senator Amy na hindi niya po makausap ng personal, pribado, ito pong si Pangulong Marcos Jr. dahil sa marami raw pong maharang eh. In public, doon lang ho niya doon sila nag-uusap. Pero yung yung magkakasarilinan sila hindi po. So yun ho mga kababayan. Pero balikan natin dito po yung issue ni Yusek Claire Castro na talagang kanya pong pinanindigan na talagang wala raw pong nilabag na batas at wala rin daw pong nilabag sa pagbibigay po ng karapatan o due process kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, Senator Amy, ang sabi po ni Yusek Claire Castro, mag-iba ka naman ng barkada. Huwag ka raw makinig sa mga supporters ng mga Duterte. So, pakinggan mo rin daw to, itong sina Justice Carpio at itong sina Butuyan. At para mabago raw po ang iyong pananaw. So, ito yung mga ganyang pahayag, parang pinangangaralan po ng isang Yusek, ang isang senadora naman. Noong nakaraan, vice presidente, parang inutusan. Ngayon, senadora naman, parang pinapangaralan. Kung tutuusin ng mga kababayan, napakadali lang naman sagutin yan. Kung sabihin mo lang naman, ba, Yusek ka, spokesperson. Ganun mo ba? Yan ang findings ng Senado, ng komite. Nasa sa kanila po yan, no? Kung yan ang kanilang findings, kami naman sa ehekutibo, nirespeto namin yan bilang co-equal at kapantay na sangay, bahala lang po sila kung anong gagawin nilang aksyon. Basta't kami, kung ano man, kung may sinasabi na ginawa kaming illegal, handa naming harapin yan. Dapat mga ganun. Pero talagang grabe ang bangga, no? Ganyan kasi, talagang ganyan ang aksyon niya. Kasi nakikinig siya sa mga Duterte supporters. Grabe no? Yusek Claire Castro, alam mo, yung mga magkakapatid, magkakamag-anak, dakong huli, kumbaga sa baka ikaw maiwan. Tandaan mo, blood is thicker than water. Yun yan pero paalala ko lang, dahil kung ikaw, sino ka ba naman? Ito si Senator Amy, halal po ito. Halal na senador. Yung una mong parang inuutusan, halal din na vice presidente. O ikaw, ini-appoint ka lang dyan sa Malacanang. At alam naman natin, yung mga ganyan, pansamantala lang din naman yan. At anytime, kapag ayaw na ng Pangulo ang serbisyo mo, pwede ka nang pitikin, pwede ka nang sipain. Samantalang sa mga halal na opisyal ng gobyerno, talagang may termino. Halimbawa, senador, 6 na taon. Vice Presidente, 6 na taon. Maliban na lamang kung ikaw ay mapapa-impeach at mapapatalsik sa pamamagitan po ng impeachment trial. Okay, maraming salamat po mga kababayan at patuloy po nating susubaybayan itong mga kaganapan sa larangan po ng politika at syempre dito pa rin sa usapin ng kaso ni dating Pangulong Duterte. At ngayong araw po ay kanyang ika-80 taong kaarawan ng dating Pangulong Duterte na ngayon po ay nasa ilalim po ng jurisdiksyon ng ICC diyan po sa The Hague, Netherlands. At samantalang dito po sa Pilipinas ay kalat-kalat, iba't ibang mga lugar dito po sa ating bansa ay magkakaroon po ng pagtitipon o tinatawag na prayer rally ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte para iparamdam
yung kanilang pagmamahal at suporta sa dating Pangulo. Okay, maraming salamat. Oy, sa mga hindi pa ho nakapag-subscribe, subscribe na po kayo para kayo ay laging updated dito po sa ating mga pagtalakay sa mga maiinit na issue dito po sa ating bansa. Lalo na ho, nakoy, sa larangan po ng politika at ito pong usapin na may kinalaman din po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kanyang mga pamilya. Maraming salamat po. Muli, ito po si Kay Eli. Oy, magandang araw po sa ating lahat.